Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mailayo kayo dito sa mga may virus na mga kawatan pa na mga politikong mga demonyo pa. Ayan. At yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago po yan ay sana ay pinagpapaunahan ko na po kayo na huwag nyo na pong sitahin yung bakit nakaitim na naman ako. At kasi po, kaya ko po bibanggitin ito ngayon dahil dati po, sabi, kasi yung pong puti ko dati na long sleeve, ay napakarami pong akong puti kasi. Kaya halos araw-araw puro puti ang suot ko. Ngayon sa kinoment dyan ng isang gonggong, hindi raw ako nagpapalit at wala daw akong damit. Ayan, kaya huwag niyo na pong pansinin kung nakaitim na naman ako. Yung pong suot ko kahapon, ayan po, nasa likod ko. Itim din po yan. Magkaiba nga lang ng design. Ayan. So, magkaiba po yan at barong po yan. So, pinagpapaunahan ko na lang po kasi kayo dahil unang-una, mahilig din po kasi ako sa itim. Ayan. Pangalawa, ay mag-a-advance na lang ako rito na magluluksa dito sa mga putang inang mga kawatan na ito. Mamaya po mapapamura kayo. Talagang mapapamura kayo talaga. At bago po tayo pupunta dyan sa ating main na yan, topic na yan, ay gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na yung pong nanalo kahapon ng load, walang iba po kundi si Cirilina Cayetano. Ayan po, Sir Cirilina. Yan, Sir Cirilina Cayetano. At siya po ang unang-unang nakasagot ng 999. Okay. Uulitin ko lang po, lahat po ng itatanong ko at sasagutan ninyo na napapaloob po sa video. Okay? Uulitin ko lang po yan. Wala po kayong pagkukunan ng sagot dito rin po sa video ito. Ano pong ibig ko sabihin? Bago po kayo sumagot, panoorin nyo muna ng buo ito para makuha ninyo yung tamang sagot. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. At napakarami pong kung ano-anong mga sinagot na talagang mali-mali. Wala po. Kahit na po magunaw na ang mundo, wala po kayong tsansang manalo. Tandaan po ninyo ito sinasabi ko. Kasi ang hirap nyong paliwanagan, ang hirap nyong pagsabihan, ang hirap nyong turuan. Yung pong 999, doon rin po sa video ko kinuha di po ba? At sinabi ko po yan. Wala po kayong pagkukunan ng sagot sa mga itatanong ko sa inyo or ipapagawa ko sa inyo dito lang po sa video. Hindi ko po maintindihan. Kaya sabi ko nga po, kahit magkagunaw-gunaw na ang mundo, hindi pa rin po kayo mananalo. Paano na kung malalaking premyo na po ito? Di talagang walang ka-tsansa-tsansa na manalo yung medyo talagang hindi ko maintindihan kung naiintindihan o hindi kayo naiintindihan yung sinasabi ko. Napakaliwanag po. Huwag po kayong mag-iisip na ng ibang sagot ninyo sa outside dito sa video. Dito lang din po sa video ito nyo makukuha ang sagot. Kaya di po ba, sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo lang ng buo, makikita nyo na po dyan, malalaman nyo na po ang pwede nyong isagot. Ayan, di ba? Kasi po, kaya ko po inuulit-ulit ito. Dahil parang naasar lang po ako dahil unang-una, parang po kasing naasar ako para doon sa, kasi gusto rin kasi ninyo sumali. Kasi kung hindi nyo gustong sumali, hindi na sana kayo nagko-comment dyan, di ba? Doon po ako naasar kasi gusto rin yung manalo dahil nga po sa medyo talagang hindi ko alam kung nakainom kayo ng gatas ng maliliit kayo. Yun po ang hindi ko alam. So, yun po.
Kaya kung hindi nyo rin lang po na pinanood yung buong video, huwag na po kayong mag-comment ng sagot kasi wala po, hindi po ninyo makukuha ang tamang sagot kung hindi nyo po pinapanood ang video ito. Ayan. So, ayan po. At ikaw sino yan? Si Cirilina, Cirilina Cayetano, ikaw yung nanalo ng 200 na load. Pero, GCash ang ipadala mo doon sa Tariq Hassan Mirza para maibigay mo yung, anong tawag dito? Yung GCash number mo. At kapag ka nagbigay kayo ng GCash number, kasama na po yung pangalan ninyo, kung ano po pangalan doon sa GCash number. Anyway, yung pong sino yung nanalo kahapon, ay nagkausap na po sila nung aking sekretary at ewan ko kung naipadala na sa kanya. So, sinasabi ko naman po dito, once na endorse ko na po yung sekretary ko, wala na po akong pakialam dyan. So, yun po. Pero nagkausap na raw po sila noong si Bautista ba yun? Yun po. So tuloy-tuloy na po natin gagawin ito at para kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng load sa inyo kahit na padalwa-200 lang. Ano po? Ganun lamang po yun. Mga nanay, mga lula. Kung hindi nyo naintindihan ang ginasabi ko, intindihin mabuti. Paano? Kay manalo. Ay, sos! Tumanda na lang. Kayo walang walang pinagkatandaan? Huwag ka nang mag-comment kung hindi mo rin lang napanood ang buong video. Kaya hindi ka talaga mananalo. Ay, sos, Mariusep. Ay, ang hirap magpaliwanag. At, sino ba? Anyway, yun po. Alam mo naman, kasi kung nagkukan ka rito, nanonood ka rito, alam mo yun, kung saan yung Tariq Hassan Mirza. Di po ba? Doon mo i-comment yung, GCash number mo. Ayan. So, para kayong dalawa ng sekretary ko ang mag-usap kung saan nyo dapat ipadala or anong GCash number. Ano? So, si Kwan po yun. Si Nestor Bautista. Ayan. Nagkausap na po pala sila ng aking sekretary. At hindi ko lang po alam kung ipadala na yung kanyang GCash. Ano? So, sigurado naman po yan na maipapadala. At siguraduhin din po ninyo na tama yung ipapadala ninyong number ng GCash ninyo. At yan, bago po tayo pupunta rito sa ating topic ay gusto ko, mamaya po ay magpapahula na naman po ako, ha? Mayroon po akong bibitawang huhulaan na naman ninyo, pero hindi po hula. Uutusan ko na po kayo. Mamaya po yan. Wag na po kayong tumingin sa iba. Ito lang po ang panoorin nyo dahil nandyan po, nandito nakapaloob yung tanong. At yung iuutos ka sa inyo, dito po nakapaloob yung isasagot ninyo. Kaya nga, pagka hindi nyo pinanood itong video, huwag na kayong mag-comment kasi useless, hindi nyo alam yung sasagot ninyo. Ay, ang hirap. Sa halip na direkta na tayo doon sa ating ang ina ninyong lahat. Oy! Lisa Marcos. Oy! Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Oh. Send me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na ka. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Bongbong Marcos.
Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, Yoy. walang pera. Kasi, ano sabi mo? Ni Lisa Marcos o BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Inaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin nito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King-ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Malamang hindi na. Kasi, Ayan. hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, Wala. buwan, certification lang. Okay. Ang lutong ano? Pero kahit hindi po kayo marunong magmura, mamaya po yung aking ipapanood sa inyo, mapapamura kayo. Pero bago po yan, ay wag muna po yan. At pan muna. Ito po muna. Okay, tama na yon. At sabi ko nga po yung sino yon, yung si nanalo ng load, si Bautista. At uulitin ko lang po ulit bagamat doon sa kahapon na sinabi ko, yung pong nanalo nung unang-una ay na si Mr. Kigil, Sir Kigil Inar. Ay, since nandiyan ka sa Europe, paano ko ba mapapadala sa iyo yung napanalunan mong 200 para sa load? Ayun po. Sabi ko po, kung meron kang pamangkin, kamag-anak, kapatid dito sa Pilipinas, ay pwede mo pong i-comment doon sa Tariq Hassan Mirza na messenger, yung po pong papadalhan ng GCash na lang po. GCash po para mas maganda po. So, yun po. Kay Sir Kigel Inar, ayan po, nananawagan po ulit ako, pangalawang bisis na po ito na panawagan ko sa inyo. So, ayan po. Ulitin ko lang po ulit yung nanalo kahapon ay si Cirilina Cayetano. Mamaya po abangan ninyo yung aking
yung inyo pong gagawin or sasagutan or basta bahala na po kung tanong or uutusan ko lang po kayo. Ganun lang po kasimple rito. At doon po sa John Birana Vlogs ay paminsan-minsan po ay liliban tayo kasi pagod na rin po ako. Kaya sa totoo lang po, pagka gumagawa ako ng video ganito, tapos isusunod ko yon, pagod na po talaga ako. Kaya depende po sa kuan. Pero tuloy-tuloy naman po, hindi po nawawala yung inyong mga pangalan doon sa timba. Ito na po yung aking ipapanood sa inyo. At sabi ko nga po talagang mapapamura kayo dito. Dahil tingnan nyo yung mga kalokohan itong mga magnanakaw na ito. Yan sina Martin na yan. Yan sina Kimbo na yan. Pansinin ninyo ang katarantaduhan at kahayupan itong mga animal na ito. Imagine nyo, magnakaw sila ng bilyon-bilyon. Tapos pag nasukol sila, maglalagay sila sa kung sinong judge ang lalagyan nila o kung sino pa man ang lalagyan nila. Dahil ito po ang totoong mangyayari at nangyayari na po. Nag-o-offer na po o maglalagay or magbabribe itong si Kimbo ng 30 million pesos bawat isa na yung empleyado ng Senado at empleyado ng Kongreso. Yung po bang magre-review niyan? Dahil ang sinasabi, sila raw po ang nag-build up ng mga halaga. Imaginin mo. 30 million, ay ilan yan sila, ilang mga empleyado, sabihin na natin 200 yan. Mga empleyado niya na babayaran hanggang sa retirement na nila, pati yung retirement ng mga taong ito babayaran, kaya nga 30 million bawat isang tao. Putang inang buhay ito. Nananahimik yung pira dyan na kahit papaano pakikinabangan itong ating mga kababayang mahihirap. Kukulambatin, tapos pag nasakol, mayroong panglalagay. Pero wala po yan sa kalingkingan yung 30 million bawat isang tao na yan sinasabi, kasi na bilyon-bilyon pa rin po ang nandyan sa mga animal na mga politikong ito. Ito ba ay dapat pa bang pan ito? Ayaw ko na pong magsalita rito, ayaw ko magbitaw dito, pero kayo po ang basahin nyo lang po itong gusto kong iparating sa inyo. Dapat pa bang manatili dito sa mundo itong mga animal na mga kawatang ito? Anyway, bago ako at tuluyang baka mamaya. Ito po yung sinasabi ko kanina pa na dito mapapamura talaga kayo. Kahit kailan, lahat ng mga nagbibigay ng information dito kay Maharlika, lahat po ay nagkatotoo at lahat po ay totoo. Imagine mo, nalaman, nag-leak yung ino-offer ni Kimbo na 30 million bawat isang empleyado. Tama pa ba ito? Grabe. Tama pa ba yung mga nangyayari sa atin? Itong silukarit na ito, yung Zero Waste na PCO secretary na yan, ito pala ang numero unong fake news din itong hayop na ito. Ito yung mga dapat mga kinakapon itong mga animal na ito. Kaya itong si Claire na ito, palingkira na ito, isa rin yan. Diyan ang galing sa kanila yung sinasabing warrant of arrest daw ng ICC. Pero sige, saka na po natin pag-usapan yan. Nandito naman po yung kasama. Panoorin nyo lang po ito. Grabe.
Napakarami natin mga kababayan ang gutom na gutom. Tapos ngayon, panglalagay nyo lang yung pira na yan. Papaano kung hindi kayo nasukol nito ngayon? Dahil wala po talagang plano na umatin sa Supreme Court, hearing yan, si Kimbo. Kaya nga po maglalagay ng 30 million bawat isang tao. Hindi ko po alam kung judge. Ha? Sana po ay hindi naman ma-influensya ng ating mga judge dito. Dahil wala naman pong iba tayo matatakbuhan kundi dito ang Supreme Court. Again, ito lamang po ang sasabihin ko sa inyo. 3 taon na lang. Mag-enjoy na lang ka ng mag-enjoy. Dahil once na ma-appoint ako ng kahit na anong position, pero hindi kahit anong position, dapat mag-create ako ng ahensya ng gobyerno na para tudasin itong mga kawatan dito sa bansa natin, na dapat walang ititira dito kahit anino nitong mga kawatan ito. Dahil hanggat may matira na kawatan dito ng mga politiko, useless. Kaya talagang dapat dito limasin lahat yan. Tadtarin lahat yan. Ipakain lahat sa buaya yung mga animal na yan para pakinabangan. Hindi ko ililibing itong mga ito. Ipapakain ko dito sa buaya ko rito sa basement. Buisit kayo. Ito na. Kung narinig mo na dun sa may mga nag-post na rin at na-vlog ko, as spokesari ay ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay pinatawag ni Steele Kimbo yung Office of Solicitor General at pinagalitan di umano dahil hindi inawat ng OSG ang ginawang pagpatawag sa kanya ng Korte Suprema. So ngayon, galit na galit daw ito si Kimbo at dapat daw una pa lang ay kinontrata na ng OSG ang inihaing petisyon ng grupo nila Attorney Vic at ni Congressman Ungab patungkol na dito sa vice scam anomaly na ito. At sinabi pa ni Kimbo ayon sa ating source na inutil yung mga taga-OSG kasi pati nga daw pagpapatawag sa kanya ay hindi man lang nag-object. Kaya ang plano nila ngayon ay i-delay ang hearing ng OSG at wala daw planong umattend si Kimbo sa oral argument. Kasi gusto daw panoorin nyo ang hearing pagkatapos na lang daw ng eleksyon kasi maaapektuhan yung kanyang candidacy sa Marikina. At napag-alaman din natin ng ayon sa ating puting ahas nga na yung mga members ng technical working group ay sinuhulan di umano ni Tambi at Kimbo para hindi na magpunta dito sa oral argument. Yeah. How much? Well, allegedly 30 million bawat isa, equivalent daw po o more than sa retirement ng technical working group. Ayun. Grabe. Mayroon pa po yan. Panoorin nyo lang po. Panoorin nyo lang po. ICC warrant of arrest ng Bangag Administration. Ano ba ang naulindigan mo, spokes, patungkol dito? Alam mo, tinignan ko ngayon ng Facebook. Aba, ito palang Secretary Jerry Ruiz ng PCO, siya ang nag-anunsyo na narinig daw niya na meron ng warrant of arrest galing sa ICC. Alam mo, ang dami na komento kasama doon si dating NSA, Claire Carlos. Ang sabi niya, ano ba naman itong opisyalis na ito? Bakit siya nag-anunsyo base sa I heard, no? Alam mo, hapon nagkausap kami ni Tatay Digong, tumawag, no? At ang sabi niya, totoo kaya itong warrant of arrest na ito? Sabi ko, alam niyo, Mr. President, Mayor pala, dahil ayaw nga tinatawag ni Mr. President, Mayor, ang tingin ko, hindi totoo yan. Dahil si Trump, na-freeze na niya ang mga bank account, pati yung SWIFT account ng ICC. Ano ba yung SWIFT? Yan yung ginagamit kung ikaw ay maglilipat ng pera. Ang pondo naman ng ICC nanggagaling sa mga miyembro, no? Kapag frozen ang SWIFT, hindi na siya pwedeng gamitin. Ibig sabihin, wala nang pondong makakapasok sa ICC. At ito yung dahilan na nung inaasahan nga ng korte na mag-freeze order itong si Trump, nagpasweldo siya ng 3 months advance dahil nga baka mawala ng sweldo yung mga tao sa ICC. Ngayon, talagang frozen na yung kanilang SWIFT account, no? At saka yung mga bank accounts nila, no? Ang problema,
kung ang bangko nila ay mayroong branch sa Amerika, considered frozen din yun. Dahil pag hindi, ma-applikan ang lisensya nila sa Amerika din, no? At syempre, yung SWIFT nga ang pinaka-importante dahil ginagamit yan para yung mga contribution ng mga membro makapasok sa ICC, kakasimula lang ng taon. Ibig sabihin, yung mga contribution ng mga ibang bansa, hindi na nakakapasok. So, ang sabi ko, baka wala po talagang katotohanan yan. Pangalawa, ang ICC hindi naman sinisikreto kapag meron ng warrant of arrest. Inaanunsyo yan sa webpage at saka sa media. Ina-announce nila sa buong daigdig. Nung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Putin, inaanunsyo yan sa daigdig. Yung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Netanyahu, in-announce yan sa buong daigdig. At hindi naman dumadaan yan sa bulong-bulungan. So sabi ko, hindi po totoo yan. Bagamat ang sabi ko nga, tatawagan ko yung mga connection ko, yung mga abogado sa ICC, dahil may asosasyon kami, no, na ang tawag list council ng ICC, at ipatatanong ko, kaya lang siyempre walang trabaho dahil weekend, no? So, pero bukas makakaroon tayo ng konfirmasyon, kung hindi man ipapublish mismo sa webpage ng ICC. So sa tingin ko, fake news yung inanunsyo ng PCO Secretary na talagang pinangangalandakan niya na ang kanyang misyon ay labanan ng fake news. Yes. Sila mismo ang queen and king of fake news. Kaya nga kinontra siya ni Solicitor General Maynard, no, na kung talagang meron ng warrant of arrest at magre-request na ng kooperasyon, ipadadaan yan sa DFA. Hindi yan idadaan sa bulong-bulungan. No? So yun ang sinabi ko kay Presidente Duterte kahapon. Sa tingin ko, walang katotohanan yan. Pero alam mo, nakakuha din tayo ng mga reports, hindi lang verified. Ulitin ko po, hindi pa po verified. Pero sabi-sabi, baka daw meron lokal na warrant of arrest para sa incitement to sedition. Dahil ito palang si Torre nagsampa ng kaso parang 2 months ago for incitement to sedition laban kay Presidente Duterte. And sabi ko naman, paano naman magiging kaso na yan, hindi pa dumadaan sa preliminary investigation, no? Pero ang katotohanan, talaga namang may mga pictures kong nakuha, hindi pa pala napapadala sa iyo, Mother Dragon, na talagang sa Davao, sa NEA, sa Clark, ang daming pulis. Ngayon, papadala ko ngayon, Mother Dragon sa iyo. Ang problema, ipoteki, hindi ko kayang i-upload ito mga picture. Baka pa natin pakita sa akin. Padala ko sa iyo in the course habang tayo na town hall. May 3 ikawan ako para mapakita ko ano yung sitwasyon. Mukhang sa Davao itong yan, Torre na naman yung bidar yan. Tarantado talaga yung Torre na yan eh. Itong Zero Waste na ito, na PCO ito, magkasama sila ni Clear na Palengkira. Ayan pala, bulong-bulungan lang pala nagbase ang fake news na yan, buisit na yan. Kaya ito, yung ganyan ito, hindi na. May sariling magulo ito. Ayan. Tingnan nyo, katarantaduhan. Narinig nyo naman, 30 million. At saka imaginin mo, exercise lang daw yung ginawa nila sa Davao na nagpadala ng 7,000 na kapulisan. Kaya na-alarma at nag-aalala itong mga tao dyan. Dahil 7,000 yung pinadala na naman sa Davao na pulis nitong panggatong na ito. Wala na talagang matino mga baliw na yata talaga itong mga tao sa gobyerno ito palibasa nga, mga bangag, wala na sa katinuan itong mga ayot na ito. Tapos ngayon, assuming na mayroon na nga warrant of arrest, pagpalagay na natin na mayroon ng warrant of arrest, pero halimbawa natin, isang tao, yung inyong huhulihin, halimbawa si President Duterte lang, 7,000 na pulis, para talagang po nito ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Diyan kayo magaling sa kuyog. Pero ang sinasabi ko rito, isa-isa, or either, bakit ba si Kibuloy lang at saka si Duterte ang inyong kinukuyog? Matagal na ako naghamon dito, diyan tayo sa Lunita, mga buwaka ng ina nyo.
Diyan tayo magpapatayan kahit ilang libo pa kayo putang na nyo. Tuloy natin ang pan. Hindi kasi ako sigurado kung nagdiretsong flight si Presidente from Davao to Hong Kong. Kasi meron yan may Pacific flight yan. Na Davao to Hong Kong. Oh, from okay. Davao to Hong Kong, no? At ang alam ko nga, 1.5 hours din lang yan, no? From Davao to Hong Kong. At sabi nga niya kanina, equidistant lang ang Davao sa Hong Kong, no? So, titignan natin kung anong mangyayari. Bukas naman, Lunes, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero, may problema talaga ito si Secretary Ruiz kung walang ICC warrant. Naku, bukod pa dun sa kanyang issue, dun sa kanyang 200 million na kontrata, na di umano ay hindi ba naman daw siya, nag-divest naman daw siya, pero lumalabas naman na siya talaga ay authorized representative ng kumpanya sa bidding na yan, paano pa siya magiging kalaban ng fake news na siya mismo? Talagang nagsalita sa media. We heard that the ICC warrant of arrest has been issued and we will cooperate, no? Sabi ko, ano na yan? At ito ay pawang speculation at chismis. At Presidential Communication Secretary ka. Dito mo makikita, spokes, no, na talagang palpak itong gobyernong ito. Walang proper coordination. Kasi kung totoong meron o wala, di ba? Dapat coordinated sila, collaborated sila, di ba? From the DFA or DOJ, lahat, di ba? Oy, may warrant of arrest. Hindi ka pwedeng magbibitaw lang, I heard na ganito, na ganyan. So, patunay na ang nilalabanan ni J. Ruiz at ng Bangag Administration ay mga sarili nila. Dahil sila ang tunay na nagpapakalit ng fake news. Bukod pa dyan, no? Yan yung merito, Anyway, no? Talagang hindi ko maisip kung matagal pa po ito. So at least napanood nyo yung una na ang sinasabi rito talaga ay magbabayad itong si Romualdez sa si Kimbo ng 30 million bawat isa katumbas nung kanilang retirement. Imagine mo, binayaran mo na yung retirement nila na nagtatrabaho pa sila samantalang nandito nagkalat yung mga kababayan natin na walang masaing. Talagang mga bobo talaga itong mga hayop na ito. Nagkaipon-ipon yung mga salot sa lipunan. Nagkaipon-ipon lahat yung mga demonyo dito sa ating lipunan. Ganyan po napakabobo talaga. Bobo. Ulitin ko lang sa inyo, sige nga, taas ang kamay ng mga kawatan. Magtaas nga kayo. Ha? Uulitin ko lang yung hamon ko lahat ng mga kawatan dyan tayo sa Lunita. Kahit ilang libo pa kayo. Haharapin ko kayo. At kahit na ganyang kayo karami, kasama na yung mga bullshit na mga kung sino dyan ang kasama nitong Tory na ito, kahit pa sa likupan ninyo ako, ang ibibigay ko lang laban sa inyo, 10 segundo lang. Kasama na yung mga kawatan. Pag hindi ko kayo pinadapa sa loob ng 10 segundo, sinungaling ako. Diyan tayo sa Lunita. Nakakapika na kayo, mga hayop kayo. Ang dami-dami yung pinapatay ng mga kapwa natin na Pilipino. Napakarami na. Imagine mo, may kwan ka, saan ka kukuha? Kung iyan ay sarili mong pira, Kimbo, saan mo kukunin yung 30 million na ilalagay mo or ibabribe mo? Pangbabribe mo, kung hindi nyo ninakaw yan. Kasabwat ka dyan na Romualdez ka. Kaya si Saldico, kunwari, nag-alis-alisan, kunwari, para mahati-hati yung kanilang kaswapangan. Pero hindi pa rin kayo makakalusot. Makalusot man kayo dito sa Supreme Court. Hindi kayo makakalusot sa demanda. Sa inyo. At kung makalusot pa rin kayo sa demanda, pag nag-iba ang presidente at ako ang binigyan ng authority na para mag-create ng agency na para lumipol sa inyo, sisiguraduhin ko sa inyo, maging anino ninyo, tutudasin ko. Maniwala kayo. Anyway,
Nag-iinit na naman ang ulo ko. Okay. Ito po yung aking iiwanan na sasagutin ninyo. Okay? Uulitin ko lang po. Hanggat hindi nyo pinanood tong buong video, hindi kayo mananalo kahit na dumating na yung kahit na magunaw na ang mundo, hindi pa rin kayo mananalo. Tandaan niyo itong sinasabi ko. Kasi ang sagot dito sa huhulaan ninyo or ipapagawa ko sa inyo ay nandito sa loob ng video ito. Okay. Sabi ko nga po, ayaw kong pahirapan ang mga subscriber ko kung subscriber ko kayo. Pero ang alam ko, wala akong subscriber na bubo eh. Ang alam ko, lahat ng mga subscriber ko matatalino. Ang alam ko, lahat ng mga subscriber ko magaganda, mga gwapo, at lahat yan ay mga masuswerte na sa buhay. Yan ang pagkakaalam ko. Siguro, kung subscriber ko man siguro yung mga ing-ing na sumasagot dyan na hindi pinapanood ang video, ay wala na tayong magagawa dyan. Kung ing-ing talaga, wala na. Wala nang pag-asa. Kasi kung bubo, may paraan pa, uminom ka lang ng uminom ng gatas ng manok, tatalino ka. Gatas ng manok, tatalino ka. Pero kung tanga, wala na pong pag-asa yan. So kaya suggest ko po, kung hindi nyo rin lang pinanood ang video ito, huwag na po kayong mag-comment ng sagot kasi po hindi talaga ninyo makukuha ang sagot dahil ang isasagot ninyo nandito sa loob ng video ito. Okay. Ito po, paunahan ulit ito. Pero bago yan, ay gusto ko lang pong ulitin itong si Rilina Cayetano. I-comment mo dyan sa Tarek Hasan Mirza yung GCash number mo at saka siyempre kung sino yung nakaregister doon sa GCash number na yun, kung ikaw ba. Kasi di ba, halimbawa si Rilina Cayetano, si Rili, tapos may tuldok-tuldok na yun, di ba? Ganon yun ang ibig ko sabihin. Okay. Si Rilina Cayetano, ipadala mo at para mapadalhan ka na ng GCash. Okay. O dito naman po, nasasagutan nyo ngayon. Hindi na po kailangan hindi nyo kailangan mag-isip. Dahil ang gagawin nyo lang, isulat nyo lang po yung tamang pangalan ng ating dating Presidente Duterte. Ayan. Di ba? Napakaalwan. Ayan lang. Paunahan lang po yan. Alam nyo po na tuwing alas 8 ng umaga ako nag-upload. Okay. So, yun po. Uulitin ko lang po yung inyong gagawin. Isulat nyo po ng tama na spelling yung buong pangalan ng ating former President Duterte. Ayan. At sigurado po mananalo kayo ng 200 na load at yan po ay i-GCash sa inyo. So hanggang dito lamang po at ulitin ko lang po, uminom po kayo. Yun po mga may kulang sa may kulang sa hindi pinagpala ang utak. Uminom po kayo ng gatas ng manok. Ano? Di ba? Maraming salamat po at muli po tinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng mga na may mga sakit, may mga problema sa buhay ng mga subscriber ko. Sana Panginoon, pagalingin mo na po sila. Maraming salamat, Panginoon. At yung aking sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.